May nakapagsabi sa amin na puntahan ang tahanang ito dahil mayroon daw ditong isang bata na may kapansanan at palaging nag-iisa. Naabutan namin siya na katatapos lamang kumain at walang kasama, nakadungaw sa pinto sa mga taong dumaraan. Palagi daw itong naririto at ikinagalaw ang kanyang katawan na para bang nakaupo sa silyon. Pero bakit nga ba siya nag-iisa? Nasaan ang kanyang mga magulang? Magandang hapon po mga kababayan. Meron kasi kaming nakitang bahay na ito kanina habang nag-i-scout kami. Tapos may bata na nakaupo doon sa terrace na akala namin ay normal. So napagtanong-tanong namin na siya pala ay may kapansanan at siya lang mag-isang naiiwan dito sa bahay nila dahil yung kanyang mga kapatid ay nag-aaral at siya ay wala na pong nanay. Yung tatay naman daw ay medyo napapabayaan sila. Tingnan natin siya sa loob. Medyo mahirap lamang yung pagpasok. Naglakas loob na akong akyatin siya sa itaas. Pero pag-akyat ko ay mayroong di kanais-nais na amoy na nanggagaling sa loob ng bahay. Yung itaas po mga kababayan ay medyo maano yung amoy. Medyo masangsang. Siguro dahil dyan na siya umiihi, dumudumi, at hindi na siya natitingnan. Toy? Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Yung itsura din makalat. Nagkalat ang mga damit, mga basa at nangangamoy. Siya. Hello. Halika. Halika. Nakatingin lamang siya sa akin. Hindi nakakapaglakad at hindi makapagsalita. Nagmamasid at para bang nagtataka kung sino kami. Smile siya. Halika. Oh. Nag-smile po siya mga kababayan. Tingnan niyo yung bahay, oh. Yung mga gamit nakakalat lang. Kumain siguro siya. Meron akong nakitang plato. Kanina may nakita akong lumabas. Siguro ay pinakain siya. Oh, hello? Hindi niya tayo, para siyang
para siyang may polio o hindi natin alam kung ano sakit niya. Oh, okay ka lang. Okay. Nag-smile lang po siya. Nakikita niya tayo. Nakakarinig kaya to? Pero nakakarinig, no? Kasi narinig niya tayo po ano dito eh. Toy! Siya daw po ay nasa 11 years old na po itong bata na ito. Yung paligid niya dito, oh, makalat. Buti hindi siya nahuhulog, di siya nag-a-attempt na bumaba. Mayroon siya lang dong terrace, doon siya dumudungaw. Okay ka lang? Okay? Titingnan natin kung sino yung pwede nating makausap dito sa loob po ng bahay. Hello? Hindi daw ito nakakapagsalita eh. Pero nakapag-smile lang siya. Oh. Nag-i-smile siya eh. Tanong natin kung sinong pwedeng makausap. Nagantay kami kung sino ang pwedeng makausap na isa sa mga kapamilya niya o kapatid man lang. Maya-maya pa ay may dumating na isang dalagita na isa sa mga kapatid ng bata. Okay. Siya si Leia, ang nagpapakain at nag-aalaga rito kapag wala daw siyang pasok. Ang problema ay sobrang mahiyain ng dalagitang ito. Palagi itong nakatungo kapag aming kinakausap. Okay. Siya po si Leia. Okay. Leia, pila edad mo, Leia? 13. 13? Nag-eskwela ka? Anong grade ka na? Grade 6 daw po siya. Okay. Anong pangalan ng imong suon? Ha? Ano sila yung pangalan sa imong suon? Ako kabalo. Hindi mo alam pangalan ng kapatid? Wala siya yung pangalan? Imong manghot? Wala? Kasi ito daw po ay mahihain eh. Okay. Baka may pangalan, hindi lang... Ano siya ginatawag ni mo sa iyaha? Umil. Ah, Umil. Okay. Napakain mo, kumain siya? Nagkaon? Naisudan niya? Ano siya sudan? Kapayas. Kapayas? Ah, ikaw nagpakain sa kanya? Dito kayo nakatira? Nasaan imong mama? Matay. Ah, namatay. Imong papa? Nagagdiskuan. Sa uma? Wala na pala silang nanay, kaya ganun na lamang pala ang kanilang pamumuhay rito. Meron naman siyang ama, subalit nasa sauma o nagtatrabaho sa bukid. Gabi na raw ito kung umuuwi, kaya sila na lamang ang madalas na naiiwan dito sa bahay at nagbabantay sa kanyang kapatid. At kapag may pasok siya, naiiwanang mag-isa si Omel sa bahay. Nag-ani ng mais. Nag-ani ng mais. Okay. Nagswela ka dito sa babaw? Anong grade ka na nga? Grade 7. Grade 7. Okay. Mahihain po kasi siya eh. Halika, ano bunso? Huwag kang maya sa akin ha. Ako si Kuya Paul. Ha? Kami mga tumutulong sa mga lumad, mga katutubo. Okay? Anong pangandoy ni mo pagdako? Ha? Anong gusto mo pagdako? Kuan.
Teacher, maestra, ano? Maestra. Maestra? Okay. Mahiyain po siya. Siguro dahil hindi siya sanay sa tao. Okay. Sinong kasama niya lagi dito? Kinsa iyang kauban permanente dire sa balay. Ako. Ikaw? Kaso pag pumapasok siya, di walang nagbabantay. Lang ito. Ilan kayong magkakapatid? Kuan. Upat. 4? Okay. Pang ilan siya? Kuan. 2, 3, Ikapila siya. Kaupat. 4. Okay. Kumain ka na? Itong mga gamit na nakikita ko, mga bag sa imo, ha? Okay. Pasensya na kayo, mahihain po siya. Gusto ang pagpasok sa school, may baon ka ba? Pumapasok daw siyang walang baon sa school. Napakahirap ng buhay daw nila rito. Lalo pa at wala daw silang magulang o ina na mag-aalaga sa kanila. Yung bata, si Ramil. Pero kung siguro nakakadinig siya, katingog siya, Kadungog. tungog, Oo. nakakapagsalita pa siya. Ang istorya? Istorya daw ni Lumad. Dili. Dili. Ganyan lang siya ng ano. Oo. Buti hindi siya nakukulog. Okay. Si Papa, mamaya pa uli dito. Mahihain talaga siya. Bakit mahihain ka? Ba't mo naulaw? Ha? Ulaw ka? Dili. Gali? Dilig daw. Okay. Sige, gusto mo mag-eskwela? Maglimpyo. Maglimpyo ka dito sa imong balay. Ha? Para maayos ang mga sanina. Para di nakakalat. Kasi madumi. Pag madumi, pasig magkasakit imong suon. No? Mamaya, mahulog siya ba? Kasi naiiwan lang bata dito mag-isa. Tapos makalat. Siguro, umiihi na lang yung bata. Kaya ganito, limpyo, linis, permanente ang linis, ha? Base sa aking pagmamasid kay Leia, para bang mayroon siyang napakalalim na iniisip. Para bang mayroon siyang gustong sabihin, pero hindi naman niya masabi-sabi sa amin. Pero isang bagay nang akin siyang tanungin tungkol sa kanyang ina, dito na bumagsak ang kanyang mga luha. Miss mo na yung mama? Oo. Anong gusto sabihin kay mama? Umiiyak siya. Ilang yan? Siguro ito, nahihirapan siya. No? Nahihirapan siguro siya dun sa sitwasyon nila. Kaya napakatahimik siya. Lisod niyo dito, Day? Yung, siguro wala talaga siyang nakakausap kaya tahimik lang po siya. Lisod ba ang buhay niyo dito? Napakasakit daw na maaga silang iniwan ng kanilang ina. Mahirap na nga raw ang kanilang buhay, ay maaga pa itong nawala. Mahirap na wala daw mag-aalaga at magpapantay sa kanilang paglaki. Lalo pa nga raw at mayroon silang isang kapatid na may kapansanan. Sitwasyon po nila dito, ang iniisip ko itong isang bata. Tingnan nyo, tapos yung paligid pa niya.
Day, tabalo ko pila to? Pila? Sa kalib. Ayan, okay. Matingin ka kay kuya. Ayaw ka nang maulaw. 1, 2, 3, 4. Tay, pili kayong pagkain ng kapatid mo, ha? Bigas. Ha? Sige. Talagang naano siya. Mahihain talaga itong bata. Intindihin na lang po natin siguro ay may pinagdadaanan siguro siya na ano. No? Kaya hindi niya na ikukwento yung istorya ng buhay nila. Nahiya siya, may mabigat na dinadala o baka may Sana po ay nakatulong kami sa batang ito kahit paano. At babalikan na lamang po ulit namin para makapagbigay tayo ng konting tulong ulit sa magkapatid. At ibibilin ko na lamang sa kapitbahay nila na matulungan ito na malinis ang kanilang bahay. Bababa na po ako. Medyo mahirap pong bumaba sa kanilang bahay. So, ito pinapaayos ko yung ano kay Leia. Yung yung amoy po kasi nung bahay nila sa loob, talagang hindi mo kakayanin. Kaya sabi ko dun sa kapatid, linisin. Talagang mahirap yung amoy. Siguro dahil ngayon sa umiihi na yung bata, doon na rin dumi, dinadakot lang ng Mahirap kasi pagka madumi yung paligid, baka magkasakit pa yung bata. Kasi ito yung likod ng bahay nila. Ito na yung ilalim. So, ganyan lang po yung bahay nila ditong magkakapatid. Tapos, dito siya dumudungaw. Ayan. Pag dito lang dumudungaw yung, ayan siya Diyan siya dumudungaw. Dito namin siya nakita. Buti nga hindi siya nahuhulog at hindi siya pumupunta dito sa ilalim. Ayun. Tatanong natin kung ano nangyari sa kanila kasi si Leia, yung nakausap natin kanina, ay hindi masyado siyang nakakaintindi. Para magkaroon lang tayo ng linaw kung ano nangyari dun sa pamilya po nila. Sige. Siya po ay kapitbahay. Ano pong nangyari sa kanila? Kuan na sir sa sinugdanan jud ana atong pagkatawa ng bata sa buhi pa ang gidikanan daan na jud siya nga disable ngun ana jud ang kahimtang unya medyo murag katong pag-uso sa una sa kuan na ay katuganing dehydration na iyang mama na wa jud natabang sa doktor kay pati man jud ning lisuran imong dalan diri wala na agapi sa katong mga midwife nga nanganhi nimo to hanto na nga napadayon na jud ilang kinabuhi ngon ini ang bata ang nag-atiman ang jud ana taw kanang iyang magwang dia nga kanang 13 siguro na o 12 medyo mahihain po yung bata di hadlok na mangani-ganihan yung baba dayon kay nato siguro kung saon iyang manghod ning gawas na mao to nga ang kanang bata mao na lang taw na ang iyang papa nang ginabuhi pud in taon hapon na tumuli mga alas 5 usa na tumuuli mao to ang ginaatiman niya ang ginaatiman kanila yung anak ko niya mao ni nag muraog pitos kayo po ng ilang panginabuhi di man jud kay tanan man jud ang pitos labi na kay di ami sa bukid. Okay, so yung papa daw po nila hapon na umuwi kasi galing sa naghahanap buhay. Okay. Si Leia po nag-aaral. Nag-eskwela na sir, nag-eskwela. Nakwento niya kanina namatay po yung parents nila. Ano pong nangyari sa parents? Yung nanay bakit namatay? Kuan na sir katong suka kalibang. Suka tae. Hindi nadala sa ospital. Dili kay katong lisod pa man ang dalan sa una diri karon ra bag ura man ni na-scripan. Nga medyo critical pa man gani murag di pa kaayo kuan. Lisod pa kaayo. Nya mo to nga nayon ini nito nabiyaan ning mga bata. Nya isa na lang nagbarog sa ilang pamilya karon. Ang katulang bana nya hapon na ko kay inadlaw man. Meron pa daw silang isang kapatid na babae.
Siya raman isa pero sa kuan man to sa Saan? sa katong una nga ginikanan. Ibig sabihin may unang asawa Oo, pala unang yun. asawa, ikaduha na lang ni sila unya. Amo to yung mga pamilya pod. Amo to yung mga pamilya. Dito lahat sila natutulog. Sila nga isa ka pamilya lang, katurang sila. Oo. Kasi napansin ko po yung, kasi pagpasok namin, medyo makalat. Tapos medyo hindi na maganda yung amoy. Ang worried ko itong bata, magkasakit lalo siya sa bakterya. Tinuod dito. Mga mikrobyo makukuha niya. Gani. Sabi ko linisan, sana masabihan po yung kapatid na babae mo na maglinis, Sige lang. Kaya limpyuhan, brase, gani. nasahig. Lahi ra jud sirang kanan apa jud inahan pe sa wanay ginikanan. Kay ang inahan ang mga edad ang gusto anak niya dula. Wala siya pakialam diri sa balay. Kaunon lang kung nailong agunon. Wala gani ako na nga inikaon siya suon in town tungod lagi sa kaning ini pa yung mga alamag. Mo nang kinahanglan lagi untag ka nang mapuantay kuan ang amahan anak. Di mo pud malikay nga mopuyog balay kay nang inabuhi man. Mo na nga sige lang kay amo lang kuanan istorya po ning bata kay di jud malikayan nga kasi ang anang huna-huna dula pa jud lokso dito lokso diri. Unya. Buti nga po hindi siya nahulog. Di man jud mulikay di man siya tigkuan langas. Di lang jud na siya, di lang jud na siya. Ganyan lang siya nang ingon ara na siya. Paano pag umihi siya, nagdumi? Sino naglimpo? Ang kanang magulang. Pag inig uli, di man pud yung permanente siya magdumi. Kanang iniguan normal uli. Mao na iyang limpyuhan iyang manghud ing taon. Pero mo lagi mas dako ang oras ing taon sa pagdula kay kanila yung pay kabuot. Laro lang siya ng laro. Una-una ni anak dula ra jud. Kasi may Hindi po ganun marunong daw sa itong babae. Panay laro pa. Laro siya ng laro. Yung si Leia, medyo mahihain eh. Mahihain siya. Sige po, salamat ate. Sana po ay malinisan yung bahay nila. Para pag nakabalik kami, makapagdala kami ng tulong ulit. Maayos na yung bahay. Sabihan ko lang yung yung atin niya. Sige po. Kasi pag pumasok po talaga kayo sa bahay nila, yun yung delikado sa bata, mga mikrobyo, ano? Sige po, salamat po. Salamat po sila. Okay. Sige. Ayan, sasakay na po kami sa habal-habal. Skylab. Salamat ate, thank you. Ayan, mahirap po kasi yung paglalakad, medyo malayo, kaya sasakay kami dito. So dito na lang ako sa likod. Sa likod po ako. Oops. Ito po ang buhay na dati sa araw-araw. Medyo malaki po si Kuya Eli. Nahihirapan po si tatay. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat mga kababayan, charity viewers nationwide and worldwide. Thank you po for watching. Don't forget to follow din po ang aking Facebook page at Pugong Biyahero. At kung mayroon po kayong gustong ma-order na solar, mag-message lamang din po kayo sa PB Team Solar na may 111,000 followers upang hindi po kayo ma-scam. At huwag kalimutan din pong mag-subscribe kung bago ka lamang po dito sa aking YouTube channel. Maraming pong salamat. God bless everyone. Bye-bye po.